Nagsisimula ang kwento na ang ating bida na si Lee Shulai ay gumawa ng isang malaking desisyon sa kanyang buhay at pinili niyang mag-resign sa kanyang pinapasukan na isa sa top 100 na kumpanya sa kanilang bansa, at dahil dun hindi makapaniwala ang kanyang mga katrabaho at nang papalabas na ang ating bida. Sa kanilang opisina natuwa siya dahil sinalubong siya ng mga katrabaho niya at pabiro niya silang sinabihan na, "Nandito ba kayo para makita akong aalis na?" At sinalubong naman sa ng mga ito at binabati nila ang kanilang team leader ng magandang hinaharap. At napunta tayo sa isang magarang hotel at ninaas nila ang kanilang baso, simbolo ng kanilang kasiyahan at pagsi-celebrate, at sinabihan naman ang ating bida ng dati niyang katrabaho, na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin ito makapaniwala na nag-resign ang ating bida, at dugtong pa nito na ang posisyon daw ng ating bida ay mahirap nakuha, at kahit na si Mr. Go ay napakalaki ng expectation sa ating bida at siguradong na daw sana ang kanyang promotion at ang malaking kayamanan na makukuha nito. At sinagot lang naman sila ng ating bida na naka-jetty pa ito, na sabi gusto ko lang naman ng tahimik na buhay, at enjoy ang buhay, at magkaroon ng time para sa girlfriend nito, at ayaw nang makipagkompetensya pa sa iba, at tinanong naman siya ng babaeng niyang dating katrabaho, na kung ano na ang kanyang plano pagkatapos nito, at pangiti naman itong sinagot ng ating bida na magtatayo ito ng isang kafe, at makikipaglaro sa kanyang alagang pusa, at mamasyal kasama ang kayang aso. At natuwa naman ang kanyang dating katrabaho sa mga plano ng ating bida na sabi pa nito, napakaganda daw ng plano ng ating bida, wala ng 24/7 na trabaho, at siya na ang amo, at dogtong pa nito na team leader gusto ko rin ng ganyan, pero marami pa akong babayaran at may loan car pa ako, kung titigil ako sa trabaho, hindi na ako makakabayad. At sumingit nga ang isa niyang dating katrabaho na kung maging successful na daw ang kafe ng ating bida dadalhin niya lahat ng clients para yumanom ng coffee at sana may discount ito sa ating bida. At pangiti naman itong sinagot ng ating bida na walang problema, ililibre niya daw ang mga ito, at hinawakan naman ng ating bida ang wine niya, at sinabi na inom tayo, at yun nga tumayo silang lahat, at patuloy nagsalita sa lahat na kung magiging mayaman sila hindi nila kalimutan ang bawat isa, at nang cheers na ang lahat habang nakatingin naman sa kanila ang mga tao na nandoon. At nang magawa na ang kafe ng ating bida, naging popular ito at naging local spot dahil sa unique na design at maraming na-attract dito at dinagsa ito ng mga tao. At kumukuha ng kanilang mga selfie. Natuwa naman ang ating bida at napuno ng pag-asa habang nagtatrabaho sa kanyang sariling kafe. At proud pa niyang sinabi sa kanyang sarili na magiging okay ang lahat. At makikita natin na masayang binabahagi ng ating bida sa kanyang kasintahan na si Guifen ang nangyari sa kanyang business na sa nagdaang mga buwan ang kanilang kafe ay kumita ng 100,000 yuan. At tinakap niya ito at sinabi na sa mga ganitong situation ang kanilang investment ay mababawi nila sa ilang mga taon. At sumagot naman ang kasintahan niya na napakagaling daw ng ating bida. At dahil doon napaisip ng ating bida na tama ang kanyang desisyon na mag-resign at itaya ang lahat para magsimula ng kanyang kafe na mahigit milyon yuan ang investment, kaya ito na daw ang pinakamagandang desisyon ng ating bida sa buong buhay niya. Pero isang araw, hindi inaasahan ng ating bida ang mayayari sa kanyang pinahirapan, may mga sasakyan at tao na dumating sa kanyang kafe, at para ay demolish ito, at hinironggan naman ito ng ating bida at tinatagong kung anong ginagawa ng mga ito. At biglang nagsalita ang kanilang tumatayong leader ay ang sabi pa nito na ang lupang ito ay pag-aari na ng kanilang leading group at ang lahat ng nandito ay kailangan ng umalis. At pasigaw naman na sinabi ng ating bida na wala itong narinig about sa demolition at dapat hindi nila i-demolish ang lugar nato, at sinagot lang naman ito ng leader ng demolish team na body tanungin mo na lang ang landlord mo dahil ginagawa lang namin ang trabaho namin. At nang tanong naman ang kasamahan ng mag-demolish kung anong nangyayari at kung sino ba ang ating bida. Pero hindi naman ito pinansin ng ating bida at sinabihan na ihinto muna ang demolition dahil kailangan munang i-clarify ng ating bida ang mga ganitong situation, pero pinadali lang naman ito ng mag-demolish dahil ang project manager daw nila ay may 3 araw lang daw na schedule sa area. At nagsalita naman ang ating bida sa kanyang isipan habang tumatawag sa kanyang landlord na sambit pa nito na kailangan ipaliwanag ng landlord niya ang lahat kung bakit hindi sinabi sa kanya na i-demolish na pala ang lugar na kanyang nerentahan. At pasimple naman nag-usap ang mga magde-demolish habang nagsususi, nasambit pa nito na ang taong ito na nagrenta sa lugar nato, hindi niya na alam na matagal ng plano na i-demolish ang lugar nato, at tumawa naman ang kanyang kasamahan na nagsabi na ang malas naman ng taong ito. At napunta tayo ng sinagot na ng landlord ng ating bida ang kanyang tawag at sinasabi nito na hindi ko na nasabi sa'yo.
At nagpalusot pa ito na sorry nakalimutan ko dahil sa sobrang busy ko, pero anyway, ang ganyang situation, mas mabuti nang kumuha ng kumpanya para makuha ang iyong mga gamit at nagulantang na lang ang ating bida at napatanong na lang ito na ano. Paano na ang pera ko? Naglaan ako sa renovation at marketing. Pero parang wala lang naman ito sa kanyang landlord at sarcastic lang naman niya itong sinagot na demolition yan, wala tayong magagawa, kailangan nating sundin ang plano para sa pag-develop ng city natin tugon pa ng landlord ng ating bida, at nagsalita naman ang ating bida na may seryosong mukha na, obligasyon daw ito ng landlord na sabihan siya na may demolition bago niya rentahan ang pwesto, at ngayon kailangan daw bayaran lahat ng nag-asto na ating bida, batay sa kanilang kontrata. At nagsalita naman ang mga nagdedemolish habang nakatingin sa ating bida, at sambit pa nito na ang ating bida daw ay bata pa at kulang sa karanasan, at sumagot naman ang kasamahan niya na, ang pagsisimula daw ng business, ay hindi lang para kumita ng pira, kundi kailangan mo rin isipin ang mga kahihinatnan, at sumagot naman ang isa na tama ang cash flow ang pinaka-importante sa lahat. At patuloy naman ang usapan ng landlord at ng ating bida, at sambit pa ng ating bida na tinago ng landlord ang ganoong impormasyon, hindi ba ito scam? At napajetting sinagot naman ito ng landlord na hindi mo ba naiintindihan ang force majeure. At dugtong pa nito na kung gusto mo mayroon akong advice sa'yo, huwag ka nang kumuha ng lawyer dahil wala ka ng pira. At napatawa pa ito at may lumapit namang babae sa kanya at bata, pero patuloy lang naman itong nagsalita na, sinabihan niya daw ang ating bida na bibigyan niya ng malaking discount ang ating bida pag nag-rent siya, at dahil daw nag-sign na ng contract ang ating bida sa umagang iyon, pero hindi niya pa daw alam ang about sa demolition, nalaman niya ng hapon, kaya lang nakalimutan niyang sabihin sa ating bida sa sobrang busy nito, at ngumiti pa ito na ang sabi paano kung ganito na lang, bibigyan kita ng 10,000 yuan para maayos na ito, yan yung magandang offer ko sa'yo sambit pa ng landlord ng ating bida. At nagsalita naman ang babae na katabi na landlord na pag-usapan natin ang ating pag-travel, at narinig na lang ng ating bida ang usapan sa kabilang linya na nagsasabi na, yung 170,000 yuan sa bawat tao, tinatawag itong Antarctic Tour Package, at yung kwarto na below the deck, at narinig pa ng ating bida ang boses ng bata na nagsasabi na daddy, yung ocean view napakaganda, gusto ko yan, at nagsalita na hangga ang landlord sa ating bida na okay na nagkasundo na tayo, at mayroon pa akong importanteng pupuntahan, ito na muna ngayon, at binaba na ng landlord ang tawag, at pinakiusapan naman ng ating nawag muna pero wala nang sumagot. At makikita natin na sinimulan na ng mga magdedemolish ang trabaho nila habang ang ating bida hindi niya peren alam ang gagawin, at nang enjenag niya namang hinawakan ang cellphone niya, at nanget-enjet naman sa galit ang ating bida sa isip niya pa na sa tingin ba nila ganun lang ako kadaling ibuli. At dugtong niya pa na ito na lang ang pag-asa niya at ang kanyang hinaharap ay binigay niya rito kaya preprotektahan niya ito sa kanyang sariling mga kamay. At nagpapatuloy ng sinimulan ng ating bida na tawagan ang kanyang mga kaibigan, una nga niyang tinawagan si Mr. Zhang, at sabi pa ng ating bida na may paraan ba si Ms. Zhang para matulungan ang ating bida, at sinagot lang naman ito na mahirap nang maibalik ang kanyang kafe, pero magtatanong daw ito sa iba. Sunod nga niyang tinawagan si Mr. W. Pero nagrason lang ito na marami siyang ginagawa, at tinawagan nga lahat ng kakilala ng ating bida para humihingi ng tulong pero, napakadami nga ng dahilan ng mga ito, napabuntong hininga na lang ang ating bida, dahil depressed na ito dahil hindi niya na alam ang gagawin, at napakarami niya nang naubos na sigarilyo para lang mabawasan ang bigat ng kanyang dinadala, at tiningnan niya nga ang kanyang cellphone, kaso hindi pa rin nag-reply ang kanyang landlord sa kanyang mensahe na dapat ibalik nito ang 3 years na renta ng ating bida, at tiningnan niya uli ang cellphone sa kaso na block na pala siya ng landlord. At may tumawag naman sa kanya at napatingin nga siya sa tumatawag, at may pilit nang ngumiti ang ating bida na sinabihan ang kanyang kasintahan na si Guifen na nakabalik na pala ito. At napaisip nga ang ating bida na nagpapasalamat dahil mayroon pa daw natira sa kanya at yung si Guifen. At nagsalita naman ang kanyang kasintahan kung nakahanap na pa daw ito ng paraan. At nagpapaliwanag naman ang ating bida na wag na daw mag-alala ang kanyang kasintahan dahil pwede pa silang mag-umpisa uli, at makwenta niya na ang lahat, at pwede daw nilang ibinta ang upuan at misa, at kasali na daw ang coffee machines, at siguradong aabot daw ito ng 100,000 hanggang 200,000 yuan at para matulungan ang kanilang biglang pangangailangan, at dugtong pa ng ating bida na pati na daw ang kanilang landlord magbibigay ng another 100,000 yuan para sa pagbalik ng kanilang renta. At nakatingin lang naman ang kanyang kasintahan na nadidismaya, at nagpapaliwanag uli ang ating bida na sa susunod aayusin niya ng pumili ng maayos na location, at sa pamamagitan daw ng dati nilang reputation, kaya daw nila makagawa another business. At nagsalita naman ang kanyang kasintahan na gusto niyang pag-usapan ng about kay Jowlide.
At paseryosong tinanong naman ito ng ating bida kung hinaharas na naman ba ito uli. At nagsalita naman ito na hindi. At gusto niya na daw makipaghiwalay sa ating bida. At dahil nga sa narinig ng ating hindi niya na nga alam ang gagawin at hindi ito makapagsalita. At hinawakan niya nga ang kamay ng kanyang kasintahan at sambit pa nito na bakit ba hindi ito naniniwala sa ating bida at kaya niya daw malampasan ang lahat at dugtong pa ng ating bida sa kasintahan niyang si Guifen na bigyan pa siya ng pagkakataon nito para masolvang ang lahat. At patuloy pa nagpapaliwanag ang ating bida na kaya nga niyang masolusyonan ang problema sa nakaraang trabaho at umangat pa nga siya. At hinawakan naman ng kasintahan ang braso ng ating bida at sabi niya pa na gusto niya din daw tulungan ang ating bida. At dugtong niya pa na napaka-generous daw ng bago niya ngayon kahit hindi pa nga daw siya pumayag binigyan na daw siya ng platinum bag na nagkakahalaga ng 10,000 yuan. At pinakita niya nga ang bag at ipinagmalaki pa na napaka-generous ng bago niya sa kanya. At nabigla naman ang ating bida at sinabihan ito na tinangap mo ang bag habang tayo pa. Natahimik naman ang kasintahan ng ating bida at sa isip niya pa na yung matandang yun binigyan siya ng marami kahit wala siyang ginagawa, binigyan din siya ng pira sinong makakatangi sa ganoong temptation. Pero mayroong kunting pinagkaiba si Shulay ay gwapo at malakas at mabait, napaka-considerate. At dahil nga sa mga naiisip ng kasintahan ng ating bida, linapitan niya ang ating bida at nasambit pa nito na matanda na yon at hindi na mabubuhay ng matagal. Papayag ako muna sa kanya at kung mahututan ko na siya, tutulonggan kita ng palihim at lalabas na lang daw sila ng pasekreto at nagpapakita talaga ang kasintahan ng ating bida ng ugaling gold digger. At patuloy nga niyang kinumbinsi ang ating bida na mahal niya daw ito at wag daw niyang pagdudahan ang kanyang sincerity dahil ang ating bida lang daw ang nag-iisang mahal. At sinabi pa nito na pag magkasama na daw sila ng bago niya, matulungan niya na daw ang ating bida sa kinahaharap nito na crisis, at nag-promise daw yun pag sumama siya bibigyan siya ng 1 million yuan, at nakatingin lang naman ang ating bida na naiinis na sa pinagsasabi ng gold digger niyang kasintahan, at kinumbinsi pa niya uli ang ating bida na 1 million yuan daw yun, kasya na para maligtas ang kafe. At hindi na nga nakatiis ang ating bida at sinigawan niya na ito na kahit na walang-wala na siya at kahit mawala ang tahanan niya, hinding-hindi siya aasa sa babaeng binibinta ang sarili para lang suportahan siya. At napasabi pa ang ating bida napakawalang hiyani kaya pinapaalis niya na ito. Hindi naman nakaemak ang walang hiyang babae. At bago ito lumabas ng pintuan nag-iwan siya ng mga salita na, "Sana'y aalis ako, sino ba ang gustong manatili sa lalaking puno ng utang, at hindi man lang maka-afford ng renta, at wag daw ito babalik sa kanya na nagmamakaawa na nakayuko ang ulo." At dahil dun sinigawan na siya ng ating bida na umalis na. At dahil dun hindi na alam ng bida ang gagawin niya at sumabay pa talaga ang masamang panahon. At makikita natin ang ating bida na naglalakad sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. At napaisip na lang ang ating bida na sa panahon ngayon, ang kanyang second-hand na coffee machines ay mabibinta lang kung ipatimbang ito, at hindi ito kalakihan, at ang kanyang mga misa at upuan magkano kaya ang halaga pag mabibinta. At sabi pa ng ating bida habang makikita ang nangyari sa kanya sa nagdaang araw na hindi niya daw rentahan ang kayang tinutuloyan dahil sa dami ng pumupunta para singilin siya at gumagawa pa ito ng gulo, at pinipinturahan pa ang kanyang pinto, at lejpado siya nitong pinagbabentaan, at pilit siyang pinapabayad. At napabuntong hininga na lang ang ating bida. At nang makarating na sa lugar ang ating bida, tiningnan niya ang kanyang kafe, at tuluyan na pala itong nasira at wala man lang siyang naisalbang gamit. At naglakad na lang ang ating bida at sinusuri ang lugar at pinipilit ang sarili na humakbang dahil hindi niya matanggap na ang kanyang pinaghirapan ng maraming taon ay nasayang lang. At napaluhod na lang at tinatanong sa sarili kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa kanya at tanong niya pa na ito na ba ang katapusan. At kumukuha nga siya ng paspuro at UC pero wala ding silbi dahil sa lakas ng ulan, at napatanong na lang siya sa Panginoon kung pinaglalaroan ba siya nito, at dugtong pa ng ating bida na kung gusto niya itong paglaruan siya hanggang mamatay, at kung makabalik pa daw ang ating bida, sabay tingin sa kalangitan, sisiguraduhin niya daw na pero di na natuloy dahil magbiglang sumigaw na tumingin ka. At yun nga natama ng ating bida ng hindi malamang bagay at napamura na lang ito. At makikita na nga natin ang patay na katawan ng ating bida. At nagsidatingan naman ang mga contractions na nandoon sa lugar na yon. Nagpapatuloy, natagpuan nga ng mga construction workers ang patay na katawan ng ating bida. At sa edad na 28 namatay si Li Shulay dahil nahulugan ito ng kung anong bagay at maraming dugo ang nawala sa kanya na sanhi ng kanyang pagkamatay. At nakita na lang ng spirito ng ating bida ang kanyang walang buhay na katawan at napaisip na lang siya kung talaga bang namatay siya, hindi ba daw ito biro. Patay na talaga ako.
At nagsidetingan na nga ang mga polis at ang ambulance at tinitingnan lang naman ito ng mga construction workers na parang hindi pa rin makapaniwala. At habang kinukuha ang katawan ng ating bida para isakay sa ambulance, nakatingin lang ang ating bida at napatawa na lang ito. At sa isip pa nito na ang mabuting tao ay makakatanggap ng mabuting rewards, ha? Pero sa bandang huli ang taong katulad ko pa rin ang maghahirap. At may biglang napansin ang ating bida na may naliliwag sa bandang nasira na bahagi ng kafe niya. At bigla na lamang itong nagliwanag. At nagtaka na lang ang ating bida kung bakit ito nagliliwanag ng golden light. At may bigla na lang nagpakita na system sa ating bida na may nakalagay na Project 986 na initiated, Project 212 initiated, at nagtaka na lang ang ating bida, at may nagsilabasan pa na ang sabi Penguin Company established, Alibaba established, Baidu established. At nagtaka na lang ang ating bida kung ano ba ang lumalabas na system sa kanyang harapan. At marami pa hanggang naglitawan na sulat sa system tulad ng Beijing won the right to the host the 2008 Olympics, join the WTO, house prices skyrocketed, Shenzhou 6 na launch into space, QINGHAI Tibet Railway Open. At napaisip naman ng ating bida na marami pala siyang karanasan sa buhay pero hindi na yon mahalaga sa kanya ngayon. At may bigla na lang lumabas nga mga larawan tulad ng kalawakan at magbundok na lumulotang at kakaibang nilalang na hinaharap na tao. At napatanong na lang ang ating bida kung ano ang mga bagay na yon at napaka-attractive daw. At humakbang nga ang ating bida at nagulat na lang siya dahil nahuhulog na pala siya at napapikit na lang ang ating bida at bigla na lang siyang nagulat nang magising ito at tinanong naman siya ng katabi niya kung okay lang ba ito pero hindi pa rin alam ng ating bida kung anong nangyayari sa kanya at bigla niyang tiningnan ang kanyang katabi at nagulat na lang ito na tinatawag si Zhang Ning at tinatanong ito kung patay natin ba ito. At nagsalita naman ito kung okay lang ba ang ating bida na si Shulai at hindi daw ito dapat magsabi ng mga hindi magandang bagay sa tanghaling tapat. At bigla na lang tumayo ang ating bida dahil hindi niya pa rin alam kung anong nangyayari at nagtaka naman ang kaibigan niya sa pananggaga ng ating bida. At nagsalita naman ang ating bida na so ito pala ang langit. At least gumawa ako ng mabuti sa buhay ko kaya dapat hayaan akong makapasok sa langit. At tinapik naman ito ng kaibigan niya at tinatanong kung nagbago na ba ito at kung bakit ito natutulog sa klase ng matandang guro nila na si Guos. Di ba ito ang favorite class mo? At nagsalita pa ito na ano na naginip nang na-paralyzed ka o ano pa man. At dahil doon napansin na ng guro ang ating bida sa pananggagawa nito. Kaya tinawag niya ito at tinatanong kung bakit nakatayo ito sa kalagitnaan ng class. At napasambit na lang ang ating bida sa teacher nilang si Mr. Goo at sa isip niya pa na si Mr. Goo ang kanyang great benefactor sa buhay niya. At nang ang pamilya niya ay mahirap during school days niya siya ang nag-support sa ating bida at tinulangan niya ang ating bida sa maraming bagay at siya rin ang tumulong sa ating bida para makakuha ng scholarship para makapapatuloy ang ating bida sa pag-aaral pero ang malungkot lang ang mabubuting tao hindi nakakakuha ng magandang rewards, nagpakamatay siya tumalon siya sa building. Nang time na nasa senior year na ang ating bida at dahil pinaratangan ito ng isa sa mayaman na second generation ng Zhangzhou. At makikita nga natin ang dahilan ng pagkamatay ni Mr. Goo at pinagbibintangan ito na sinabihan siya ni Mr. Goo na kung matulog ito kasama si Mr. Goo ay ipapasa siya sa thesis nito at doon nga nag-umpisa at tinatanong pa ni Mr. Goo kung anong pinagsasabi nitong si Zhang Shuili pero wala nang nagawa si Mr. Goo. At dahil doon nagpakamatay ito. At nakita nga ito ng ating bida na wala ng buhay ang kanyang benefactor na matay ng hindi patas at hindi nararapat sa kanya sa harapan ko. At dahil sa nakita ng ating bida linipitan nga niya ito at hinawakan ang kamay at sambit pa nito na Professor Go, alam ko na sa katangian niyo mapupunta kayo sa langit, at yinakap pa niya ito at nagtataka naman si Mr. Go sa pinagsasabi ng ating bida, at sambit pa ng ating bida na salamat sa pagtuturo niyo sa akin, kung wala ang gabay niyo hindi ako makakapunta ng langit, at malapit na kayong mag-reincarnate tama. Ilang taon na lang, calculate ko rin kung ma-reincarnate na ako. At dagdag pa ng ating bida na hayaan mo akong mag-wish ng iyong magandang pag-reincarnate ng puno ng yaman at kaluwalhatian, habang si Mr. Go hinahanda na ang pamalo dahil sa pananggagawa ng ating bida. At yun nga nakatikom ang ating bida at sambit pa ni Mr. Go kung anong pinagsasabi ng ating bida. At nagmamadali ka bang ma-reincarnate at isasama mo ako? Gaano ba kadumi ang nainom mong ihi ng pusa kagabi? At parang lasing ka pa? At dahil sa nangyari lumapit na ang kaibigan ng ating bida at nagrason na lang ito kay Mr. Go na nataman ang ulo ng ating bida at wala pa ito sa katinoan ngayong umaga kaya hindi pa nakapag-isip ng mabuti, sambit ng kaibigan ng ating bida. At blanko naman ang ating bida at hindi pa rin alam ang nangyayari.
At pinapagalitan naman ito ng kaibigan niya kung anong pinaggagawa niya sa harapan ni Mr. Goo, at pinapadali na itong pinabalik sa upuan nila para hindi sila ibagsak. At nagsalita pa ang ating bida na hindi pa siya tapos sa pagsasalita. At dahil dun tinuro ng kailangan niya ang mga classmates nito at pinapaalala na baka na naginip ito sa klase. At pagkatingin naman ng ating bida ay pinagtitingnan sila ng buong klase. At napatulala na lang ang ating bida. At nang nakaupo na sila patuloy pa rin itong pinagsasabihan ng kaibigan niya na pagkatapos ng klase maghilamos ito, at wag nang mag-aral ng sobrang late na at wag papahirapan ang sarili. At dahil hindi pa rin magets ng ating bida na bumalik siya sa nakaraan. Napatanong na lang siya kung bakit ang langit ay parang room ng university, at dito muna matatapos ang ating kwento. Mag-like at subscribe kung gusto nyo pang masubaybayan ang ating kwento.